O ngayon, sasabihin nila, bakit? Bakit hindi na lang nila nilagay sa ano? Sa tawag din bakit hindi na lang nila nilagay sa ano? Ayun, bakit hindi na lang nila nilagay sa NEP? O mamaya papaliwanag pa natin yung NEP at saka yung BICAM. Thank you, Secretary Dave Gomez. So yun lang ha. Yun lang. Pero sige, iano natin. Hindi, sasabihin kasi yan ni Castro eh. Ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na po mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapag-recommenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng, through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basehan sa pagkakasila ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least a Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos, what was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi. Kinausap na naman yung tatay niya. Balita ko, may nag-text sa akin. Kinakausap din niya yung tatay niya, hindi na daw siya sinasagot. Nabisto na pati yung tatay niya gusto na siyang iwasan. Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? Ayun. So yun yung ang kanilang argumento rito. Una, si Zaldico ay hearsay lang daw. Hearsay lang din naman sila kahit naman to si Claire Castro puro kasinungalingan na sinasabi niyan eh. Okay, pangalawang argumento nila, kung talagang kukunin ni Bongbong yan o magnanakaw si Bongbong, pwede naman niyang ilagay sa NEP. Oo, ipapakita po natin sa inyo ang kaibahan ng NEP. Hindi, sasabihin ko na lang kung ano yung kaibahan ng NEP at saka ng BICAM, okay? Ito lang yan. Ang NEP is fully public. Ang BICAM, hindi po yan public. Bicameral. Kaya nga matatandaan ninyo, merong meron mga blankong item sa BICAM. Blanco. Kasi nga, doon sa mga blanco na yon, doon isiniksik yung 100 billion na yun. At yun ang pinirmahan ni Pangulong Marcos. Yun. Ang NEP, National Expenditure Program, is fully public. Ang NEP is published, given to the media, analyzed by COA, think tanks, economists, civil society, the entire Congress. Ayan na, nilagay na natin. Kasi anything placed in the NEP is visible from day one and can be questioned for months. The BICAM, on the other hand, sa kabilang banda,
is behind closed doors, lasts only a few days, involves only a handful of people, produces a final document with no line-by-line transparency. Insertions in the BICAM are harder for the public to see. Saan ko ba to nakuha? Sa ChatGPT. Sabi ko nga, ang bobobo din eh. Si Magno, yung si Chelo Magno, yan din ang tanong. Si Lacson, yan din ang tanong. Kung tanga ka, hindi ka marunong mag-research, talagang oo nga no. Pero kung maintindihan mo, magkaiba nga yung dalawa, yung NEP nga is public. Ibig sabihin, magnanakaw ka ba in public? Siyempre magnanakaw ka yung hindi nila masyadong nakikita. Di ba? Magnanakaw ka sa gabi. Mag-aakyat bahay ka sa gabi pag tulog sila. Alam nga naman kung kailan kumakain sila ng tanghalian, doon ka papasok sa bahay tas magnanakaw ka. BICAM avoids long hearings and public debate. If something is placed in the NEP, each agency is questioned. Legislators can grill DBM or the Department of Budget. Yon, yung babae na yung kanina. Oh, and merong coverage ng media yan. Opposition can challenge it. Experts can flag it. Yun yung sa nakikita niyo yung doon sa plenaryo, yung maraming mga nagdidiba-debate ron tungkol sa budget. Kapag nasa NEP, nandoon yun. Marami kang didepensahan. Pero pag nilagay mo to sa BICAM, walang plenary hearings. Walang televised questioning. Konti lang ang nag-uusap-usap. Di ba nga yung small committee may ganun? Konti lang sila. So, less resistance, faster approval kapag sa BICAM mo nilagay. Pag sa NEP, ang dami mong pagdadaanan. Magnanakaw ka nga dadaan ka sa legal. Tanga ba kayo? Ang bobobo nyo. BICAM changes are shared responsibly. If something in the NEP if something is in the NEP, it is clearly authored by the executive. Kanya yun. So kapag nilagay mo yung nagnakaw ka dun sa NEP mo, walang ibang masisisi dun kundi ikaw kasi nga that's the president's budget. Siyempre ilalagay mo siya doon sa sa BICAM, which is hindi ka accountable. Kaya nga ganun yung ganun yung argumento nila ngayon na si ganito lang may kasalanan, si Zaldico lang kasi siya lang ang may hawak ng na yan. Oh, so kasi yun ang argumento nila bakit di na lang niya nilagay sa NEP. Ayun na nga, yun na nga yung paliwanag. If something appears in the BICAM, House signs it, Senate signs it, DBM agrees to it. So madami kang masisisi kapag sa BICAM mo nilagay yung insertion. Naglagay ka sa BICAM ng insertion, kinurakot mo yun, ang daming may kasalanan. May kasalanan ng House, may kasalanan ng Senate, may kasalanan ng DBM. Whereas, kung nilagay mo yan sa NEP at ninakaw mo, ikaw lang ang may kasalanan kasi budget mo yan. Gets nyo na? Oh. Responsibility becomes collective, not individual. So medyo mas mapapatagal, madami kayong suspect, madaming iimbestigahan. Whereas kung nilagay mo sa NEP, ikaw lang ang iimbestigahan dahil pera mo yan, budget mo yan. Ikaw naglista niyan isa-isa. O dito, kaya nila nasisisi si Zaldico kasi nga siya ang representative ng Senado. Tapos si Grace po naman sa Congress pala siya, sa Grace po naman sa Senado. Di ba tatlo silang ginigisa ngayon at saka itong DBM. BICAM is traditionally used for last-minute adjustments. For decades, across many administrations, the BICAM is where realignments, ayan na yung realignment na sinasabi ni Risa Ontiveros. Realignments, additions, deletions, political negotiations. Diyan daw nangyayari yan sa BICAM, ang mga yan, realignment, additions, deletion, political negotiations. It is widely known as the place where the final deals happen. Ganun daw ang pagkakaano nila niyan, tawag dito, categorize nila, final deals. Sila lang yung nagdi-deal at dahil nga walang control ang presidente kunyari, hindi siya pwedeng basta ituro na lang dyan dahil hindi niya responsibilidad yan. Yun ang sinasabi nila. Pero according nga dito, kung ang usapan dito ninakaw So, magnanakaw ka doon sa, narakawan mo yung sarili mo? Projects mo to.
nilagay mo to mga proyekto na to, legacy mo to, nanakawan mo? Hindi. Magnanakaw ka dun sa ibang pitaka. Tama? Kaya nga may mandurukot eh. Alam nga, dukutan mo yung sarili mo. O mandudukot ka, nasa bus ka, dudukutan mo yung sarili mo, nanakawan mo yung sarili mo. Hindi. Mandurukot ka nga eh. Siyempre, dudukutan mo yung ibang tao. Ko naman, ang hina naman ng mga kokote ninyo. O, in NEP, dito sa NEP na to ha, DBM must justify the item. In BICAM, justification is minimal. O ayan na, pag NEP, kailangan mong i-justify yung bawat item. Samantalang sa BICAM, wala, justification lang yan, minimal pa. Oo, any project in the NEP must have NEP to documentation, feasibility studies, agency request, program rational o program rationale. Sa BICAM, additions do not require the same paperwork. They can be insertions through negotiation. Ayan na, ninegotiate na. Nung presidente, lagay nyo yan, akin yan. Huwag nyo na nakawin, akin yan. Pangatlo, justification is minimal or political. Sa BICAM, ganun. Palakasan na yan. Kung sino yung administrasyon, siya yung mananalo. BICAM lowers the documentation burden. While yung NEP, ang dami mong kailangan mga documentation, feasibility studies, agency request, program rationale. So, ang conclusion nito, if a president or any powerful actor wanted a large insertion to pass quietly, the BICAM is the preferred venue because first, less transparency, second, less debate, third, less documentation, fourth, faster approval, and fifth, diluted accountability. This applies to many administration, not only this one. Pwedeng nung nakaraan, ganyan din. Pwede nung mga nakaraan pa. Pero klaro yun klaro yun. Walang transparency, wala nang debate-debate dahil sila ay nasa kapangyarihan. Wala nang masyadong documentation kasi insertion yan. Faster yung approval kasi nga insertion yan. At diluted accountability. Walang accountability. Kaya hirap na hirap tayo maghanap ngayon. So yan yung sinasabi natin. Yun lang naman ang argumento nila na kung di sana nilagay niya na lang sa NEP, kukunin din naman pala niya Ang pinakamagandang analogy lang talaga dyan is you do not rob yourself. You rob somebody else but not you. Di ba? Mas mabuti nang magpalibre ka kesa gumastos ka galing sa pitaka mo. Kasi pag nagpalibre ka, hindi mo babawasan yung pera mo. Ayan kasi argumento nila Sabi ko nga sa inyo hindi na kanyo maloloko ang tao ngayon kasi marami ng tool na pwedeng gamitin para para ma-expose etong mga kabulastugan na ito. Ano pa ang masasabi nito ni Claire Castro? At alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Hindi, ikaw ang hindi nakakaintindi, Claire. Akala nyo kasi pag nagsalita kayo ng ganyan, nag-explain kayo, kala nyo, matalino na kayo, hindi. Oo, panahon na ngayon ng AI, panahon na ngayon ng mas pinadali na ng technology yung pagre-research. Oo, akala nyo kayo na lang ang matatalino. Hindi, sabi ko nga sa inyo, magkaroon ka ng cellphone, ayan ChatGPT kayo mismo, ninyo, para mas maintindihan ninyo, ayan ChatGPT sabihin nyo, hindi naman reliable yan, pero ipinaliliwanag niya sa inyo para hindi ka mabudol. Pwedeng mali ito, pero at least may paliwanag sa'yo na kakaiba doon sa sinasabi nila. Kasi ito generic Pag nagtanong ka kay ChatGPT, ibibigay niya sa inyo yung generic answer. Tanungin nyo sa mga ChatGPT nyo, ang search item nyo is if a president were to push for a large budget insertion, why do it in BICAM and not in NEP? Yun yung i-type ninyo. Bakit kung ako magnanakaw ako, bakit ko pipiliin yung BICAM at hindi NEP? Lalabas yan. Kung bakit, ilalagay niya dyan. Kung ano yung mga, yung mga yan, yung in-state ko kanina. Ayun talaga, akala ninyo, lahat mabobola ninyo Hindi kasi yung mga vlogger ninyo, mga tanga yan. Walang pambayad ng ChatGPT yan
Puros mga hampas lupa kasi yan. Kaya kung ano-ano nalang chismis ang ginagawa. O, doon kayo sa talagang naghahanap ng paraan para pag may diniscuss sa inyo, yung kapanipaniwala. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa